na nareklamo ang Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police laban sa isang lalaking vlogger sa Davao. Ito ay Nako. matapos matukoy ng pulisya na ito ang nagpakalat ng impormasyon na niraid ng nasa 30 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at 70 Special Action Force o SAF Commandos mula sa Luzon ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat ng fake news ang naturang vlogger dahilan para sumugod ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa bahay nito. Ang na-file po na kaso ay violation po ng Revised Penal Code Article 154 o ito po yung unlawful use of means of publication Nako. and unlawful utterances of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act 10175 o ito po yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Maraming salamat po sa mga bumati. Thank you so much. So yun na mga kababayan, kung nakita ninyo, kailangan ba nung lalaking vlogger managot doon sa pagpapakalat ng maling impormasyon or fake news laban sa pagre-read daw ng bahay ni Digong? Para sa akin na mga kababayan, dapat hindi lang din po yung vlogger ang ikasuhan. Dapat kung sino man ang tumawag doon sa vlogger na i-read yung bahay ni Digong, dapat, 'di ba? Kasi siya ang mastermind, mga kababayan. Oo, sino ba ang nag-utos? Ito, ipapanood ko sa inyo mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo yung naturang vlogger na kung saan nire-read daw ang bahay ni Digong. Ito ipapanood ko sa inyo, mga kababayan. Saan na ba yun? Bahay ni Duterte raid. Nakita nyo naman doon, mga kababayan, inuutos. Oo, ito yun Gadis, ano ang sitwasyon ngayon dyan? May security forces nga bang dumating? Ani, may ilang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte ang piniling manatili at magbantay sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City dahil nga sa sinasabing gagawing raid o search ng PNP. Sinabi nitong naka-document ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan na sangkot. Ito ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Pati si Nalaman ng Pulong, mga Davaoenyo ang umunay surprise raid sa mga bahay ng dating Pangulo mula sa Facebook Live ng isa sa mga supporter at volunteer. I'm very, very mad. Because why does it have to be like this? Alam mo yun? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up. Because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. So nakita nyo naman mga kababayan kung sino yon. Yung lalaki na nagla-live daw siya at nanghingi daw siya ng tulong kasi, 'di ba? I-read daw ang bahay ni Digong. So, hindi ko alam kung siya ang kinakasuhan kasi siya lang naman ang nag-live doon sa pamamagitan ng tawag ni Kitty Duterte. Kung ako naman yung vlogger, kung halimbawa itong si Paulo Lino ang kinasuhan, mga kababayan, ito kung nakita nyo, ayan. Kung siya man sakali, kung siya ang kinakasuhan, dapat pati si Kitty Duterte. Oo. Dapat pati si Kitty Duterte kasi si Kitty Duterte ang nag-utos sa kanya na mag-live ka, puntahan mo doon. Kasi i-read ang bahay namin. Ito, may dugtong pa to, sinasabi niya. Because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just alam Ayan, Kitty Duterte, call for help. Ito sabi niya, I'm very, very mad. Because why does it have to be like this? Alam mo yun? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up. Because that's what Kitty said, call for help. And because that what Kitty said, call for health.
So, ibig sabihin, si Kitty nga ang nag-utos sa kanya. Oh, maraming salamat po, Ma'am Cristina Pantalion sa iyong 10 pound super sticker. Thank you so much po. Oh. So, 'di ba? Si Kitty ang nag-utos na pumunta daw siya doon, mag-live itong si bakla na Paulo Lino manghingi ng tulong sa mga supporter kay i-read daw ang bahay ng tatay niya. So, continue. Anything that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Oh. Think of was just do live and call for help. Oh. So, ibig sabihin, inutusan nga ni Kitty itong vlogger na si Paulo Lino, yung isang bakla na sikat sa Twitter to na may bold din. Oh. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano siya ng tawag mula kay Kitty Duterte na humihingi ng tulong sa mga tao. Oh, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kitty Duterte. Dapat nga ito si Kitty Duterte ang kasuhan dito eh. Kawawa naman yung vlogger na nauto. Di ba? At kasalanan din to ng vlogger kung bakit naniwala siya. Minsan din kasi hindi natin masisi mga kababayan kasi mga bobo nga naman itong mga DDS. Hindi naman natin maitanggi na bobo po talaga sila. So ngayon, kung makasuhan man sila, deserve. Di ba? Wala na tayong magawa. Kung hindi kasuhan ng pulis itong si Kitty, hayaan na lang po siguro natin na saluin lahat ng kaibigan ni Kitty itong kaso laban sa kanya ng NPA. Ng PNP. Baliktad tuloy. Ng NPA. Hindi po nagkakaso ang NPA, ha? Rebelde po yon. Oo, kagrupo po yun ni Digong. Oo. So, ito tayo ha, mga kababayan. Ipagpatuloy natin. Nakita nyo naman, di ba? Ang naturang vlogger ay nag-umpisa noong May 1, 2020. Mayroon itong 218,000 subscribers at umaabot na sa mahigit 20 million na views sa kanyang mga vlog. Ka-vibes, Miguel and shout out po. Meron daw itong 200,000 followers at 20 million views sa kanyang mga vlog. So, kawawa naman po. Unfair naman po doon sa vlogger, nakakasuhan na kung saan inutusan lang naman siya, call for help nga daw at mag-live. Kasi iriri daw ang bahay ni mga Duterte. So, kawawa ka ngayon. Ngayon, isa na yan. Isa na yan, mga kababayan, na kung saan nagpapatunay na uto-uto kayo. Di ba? Yung vlogger ay accessories to the crime. Kaya nga po, Sir Ferdinand, di ba? Oo, si Kitty ang tumawag sa kanya. Di kung ako yung vlogger, ituro ko. Kasuhan niyo ako. Si Kitty naman may utos niyan. Hindi naman ako magbablog dyan. Hindi naman ako magla-live dyan. Kung hindi ako sinabihan ni Kitty na live there and call for help. Oo, kasi i-read ang bahay. Oo, Team Ace. Totoo yan. Ma'am Nit Vlog. So, accessory lang talaga yung vlogger doon. Kung ako, hindi naman po pwedeng ganito. Oo. At saka sa totoo lang, mga kababayan, mga utak dilis kasi ito mga didilis. Oo. 'Di ba? So ito na, mga kababayan. Tapos na tayo diyan sa vlogger na 'yan. Dito tayo sunod sa Kitty Duterte susundan daw ang yapak ng kanyang ama. Payo